We talked about the Kevin Espinosa case. We talked about a little bit also about yung implications ng itong mga expose na lumalabas. My goodness, parang yung mga sinasabi ni Trillanes sa National Syndicate. It sounded crazy, but it's so crazy it might be true, di ba? Now, Mark, you want to tell me bakit sa tingin mo grabe yung expose ni Garma, the alleged former lover and then the former PNP, personnel, and later on, PCSO officer under President Duterte. Do you think, Mark, first of all, can you give us a summary of her key, admissions, confessions, whatever? And then do you think, ano sa tingin mo yung effect sa mga tao? Kasi umiiyak siya, true and true, di ba? Kaya umakit isang congressman, ma'am, ba't kayo umiiyak? Baka akalain ng tao, pinipilit ka namin. Tapos parang may sinabi siya, hindi, parang, ano na, parang, sabi niya, kailangan niya ibalik ang dangal ng PNP. Alam niya, nasirang bansa. So biglang, ganun na yung tone niya. So, what do you think about it, Mark? Yung sinasabi nung kabilang side, nung side ng mga Duterte, sinasabi lang daw niya ni Garma para daw malihis yung atensyon doon sa naging pagpatay nga doon sa PCO board na PMAyer. O tapos sinasabi nila, bakit daw May 2016 hindi pa siya presidente noon. Pero nanalo na siya noon, di ba? So obviously inaanda na niya yung next ano niya. Pero ayun kasi yung kumbaga na-link niya diretso kay Digong, na-link niya directly kay Bongo. Kumbaga from someone na on her level to speak out on that and magkaroon ng lakas ng loob to say it diyan sa kanyang affidavit, parang big deal talaga eh. Mukhang dito iikot talaga yung next phase nitong pag-iimbestiga ng Quadcom. Mukhang, at yun nga, like I said, itong si Garma na ang magiging target nitong mga DDS next para para isiraan, para hanapan ng butas. Kaya magiging emotional talaga yung mga next ano. And of course, for her safety din, medyo kinakabahan din. Kaya siguro iyak din siya ng iyak. Alam niya yung ginawa niya, yung the people she crossed. And Yan nga, di kaya ba? yun pa yung isang medyo nakakatakot din para sa part ni Garma. Ikaw, Sir Ronald, what was the relevance of her latest confession, if I can put it that way? Talagang eto na ba na nang-reveal na talaga yung na CT scan na ba kumbaga yung operation modus operandi ng mga Dutertes when it comes to drug killings and drug war? Well, una ay kino-confirm lang niya yung mga testimony ni Las Cañas, ni Matobato, ni Asierto, no? Yung mga sinasabi na dati ni Laila de Lima, ni Sunny Trillanes, lahat yan ay kino-confirm niya. At Which kaya helps the ICC case, di ba, Ronald? Which also yes, helps the yes, ICC case. yes, That's the yes. basis of the ICC case. Yes, makakatulong yan. At lalo na, yung kino-confirm niya, yung mga sinabi ni Espinido, na nung simula ay kinokontra ni Garma. No, na merong talagang hit list, meron talagang mga presyuhan, merong quota, etc. No? May Ito, reimbursement pa, di ba? May reimbursement pa sila, may mga ganyan pa sila. Grabe. yes, yes. Pero ang kaibahan, talagang yung smoking gun na ito, nakadiretso kay Bongo, nakadiretso kay Digong, nakadiretso kay Leonardo. Si Leonardo, Colonel yan, pero alam namin, dati pa, Colonel yan, pero nagmamano dyan ang mga generals. Even chief ng Philippine National Police, nagde-defer dyan sa Colonel na yan. Dahil siya yung, aside kay Bato, siya yung pinaka-importante dito sa Tokhang. Ano yung No? parang Gaddafi, Colonel Gaddafi, ganun yung level. Yes, Colonel, yes, yes. napakalakas niya. Sabi nga ni Garma, siyang inappoint ni Digong, no? Na parang CEO ng Tokhang. Ang architect ng Tokhang si Bato. Siyempre, di ba? Ang nagbigay ng bendisyon niyan si Digong, no? Siya ang nagtulak diyan. Siya ang nagbigay diyan ng kaya naging posible 'yan. Pero si Leonardo, ito yung CEO. At siya ay isang colonel lang. At takot sa kanya ang mga general, even mga head ng Philippine National Police. Kaya, very compelling itong ebidensyang ito. Ayun lang nga, syempre, nililinis ni Garma yung sarili niya. Di ba? Nililinis niya yung sarili niya. Bakit? Syempre, no? Syempre, dahil, dahil ayaw mo ma-implicate yung sarili mo, ayaw mo ma-incriminate yung sarili mo. That's understandable. Whether that will hold water is another thing. Dahil marami ring tetestigo laban sa kanya. Si Garma ay nakalagay sa testimony ni Las Cañas
as the head of the hit squad ni Bongo daw. Nasa testimony yan ni Las Cañas. So, ibig sabihin, hindi maaabsuelto si Garma. Tama. Pero pwede siyang mag-whistleblower, pwede siyang Wow ba mag-witness yung kanyang protection, witness dahil protection? hindi Oh, yeah. siya principal, pwede siyang mabawasan. Pwede siyang mabawasan ng parusa, no? Pero hindi niya pwedeng linisin yung sarili niya. So Dahil Ronald, in a way, sobrang dami rin ng might ebidensya. So Ronald, in a way, she Mm. might turn out as a more important than Alice Go, right? Kasi yung mga ilalaglag niya is no less than the former president and a current senator or two, right? Yes. Hindi lang yun. Dahil karamihan ng ebidensya ni Las Cañas at ni Bato-Bato during the first few years ni Digong at during ng mayor si Digong. Ito si Garma, during the height of the presidency ni Digong, yung kanyang ebidensya, yung kanyang testimony. At posible na yung mga kriminal kasi ng mga ganyan ay nagtatago yan ng ebidensya for protection. Hindi ako magugulat na meron siyang mga tape recordings. Hindi ako magugulat kung meron siyang mga video na nakatago, no? Para kung sakaling masunog siya, ay pwede niyang ilabas ito, Kung no? may alas pa siya, no? Oo, pwedeng May sincere compromat, yung kanyang compromat, compromat. pag-iyak, hindi not because of guilt. Pwedeng yung kanyang pag-iyak, yung takot because of what she knows. Dahil sabi nga ni Montulpo, sabi ni Tommy Osmeña, medyo very personal ang lapit niya kay Digong. So, ibig sabihin, hindi lang niya alam where the skeletons are buried, literally. Baka alam niya yung mga usapan habang katabi niya yung presidente. No? Wait, wait, wait. So, Ronald, you anong cannot katabi ang... imagine. You cannot Akala ko, imagine what is that's being past na. hidden under the bed sheets. Pero Sir Ronald, I think medyo past yung pinag-usapan. Isn't this supposed to be a long time ago? Sorry to be Dan Fernandez about this. Lagay ko nga yung isang shades ko na Dan Fernandez shades ko. No, but seriously, hindi ba this is supposed to be a little bit long time? Yeah, I mean, grabe, no? Why would she do this, Ronald? Hindi ba Baka sobrang baka taas yung baka hindi stakes? mo na baka hindi mo na baka hindi mo na unawaan ng mga relasyon. Baka hindi mo na unawaan ng mga relasyon ni Digong, Sa no? bagay. Binabalikan 'yan, Ay, no? No? may loyalty. Anong pelikula 'yon? Ex with benefits. Ex with benefits. Meron ka bang gano'n? Ang Meron ka gusto bang ko, gano'n, Ronald, Mark? Ex with benefits? gusto ko X-Men. I'm sure si Richard I'm sure si Gusto ko Richard wala X-Men gano'n eh. with Ikaw ba, Mark? benefits. Meron ka bang gano'n? X-Men with benefits. Mark, ikaw, sa O tingin mo, kasi ano, Mamaya sa iba yung personality band ni eh. Digong. Medyo nagigets ko eh. Hindi ko uh, kuno-confirm o dinideny na may ganyan akong experience, pero medyo gets ko yung band ng ano eh. Lalo na may anak. Kung kunyari may anak, hindi ko alam kung may anak sila o wala. Lalo na kung may anak kayo. May ano eh, kumbaga mag-asawa na yan. aalagaan na din naman kita either way. Kumbaga, yun nga eh, kung may anak tayo, mas less likely na tatagdarin mo ko eh. So may ganong emotional ano eh. Kaya mas mabigat eh kung talagang totoo yung mga chismis na No? meron silang supling o kung ano man. Kaya mas maano yung tama eh. Kaya sila yung nilalagay diyan, mas trusted eh. Talo talaga. Wala talagang laban yung mga Netflix miniseries dito sa ating Hindi nga kami ng Netflix miniseries. ngayon eh. Purong Wala, 4 walang. eh. Oo. Nadadagdagan ang bawat kabanata, di ba? Grabe to. Akala mo, mananalo na tayo ng Golden Globe nung before itong testimony na ito ngayon pang-Oscar to. Pang-Oscars ito, hindi lang ito, hindi Ganito lang lang ito Sir pang Ronald, let Golden me solve Globe. your problem. Si Kiboloy and si Alice Go, Golden Globe, tapos Oscars na ito si, di ba? Ito si next The level. House of Parang Duterte, no? grabe. Yung drama eh. Sabi Yung, natin na yung papunta awayan tayo ng mga sa fighting part. magkakapatid. Imagine mo yung pelikulang gagawin tungkol dito. Imagine mo, gaano karaming pelikula, gaano karaming miniseries ang gagawin tungkol dito, no? Di ba yung friction coming from Documentary the lang. first family, tapos yung mga sumunod. So ano eh, kumbaga ngayon nasa ano na eh, nasa medyo season finale eh. Kumbaga medyo gearing up for ano na eh.
Hindi pa natin pinag-uusapan yung pwedeng labas sa Pornhub. Oh, Yun na. Sir Ronald, hindi ko alam yung mga ganitong bagay pero text mo na lang sa akin kasi meron tayong mga may mga Parental talaga. guidance. Sorry, Sir sorry, sorry. Ronald, medyo delikado. Papunta na tayong X-Men with benefits. So palitan ko na yung topic. Tanong lang, final question before we go to the next episode. Is Rodrigo Duterte the worst president ever we have had in the Philippines? Sir Ronald, I'll ask you first kasi you had experience also under Marcos Sr. Marami nagalit sa Baka, akin. Bakit hindi si Marcos? I think Duterte is still the worst kasi more EJKs in his first 3 years than entire Marcos dictatorship. At si Marcos hindi duwag sa China. Sorry. medyo, medyo mahirap yung mga ganyang klaseng comparison no? Pero magkakaibang level sila 'di ba? Sa Magkakaibang Thai, level, ganun. no? Pero pero si Digong talaga, tingin ko easily, no? Easily ay siya yung worst president na naranasan natin. Lalo na 6 na taon lang siya. 6 na taon lang siya. Yung gano'n ang Yeah, dami if, niyang if he wina. had 20 years, imagine ano mangyari sa bansa natin. Oo. Talagang maano tayo. At hindi siya nagdeklara ng martial law. Ibig sabihin, that was supposed to be no a normal constitutional order. Imaginein mo kung nag-martial law pa siya, no? Kaya yun yung aking Eh, sukatan di ba no. si di ba sabi mo Ronald, postmodern dictator siya. Yung tipong hindi niya kailangan ng formalities of dictatorship. He's just 'Di gonna be ba? an Oo. Oriental despot eh. Oriental despot yung Kaya style niya. in a way, mas worse siya eh. Una, yung 6 na taon lang. Ikalawa, ay hindi pa siya nagdiktatura niyan, no? Hindi pa siya nagkwan yan. That was a trappings pa yan ng isang constitutional democracy. Nagawa pa niya lahat yan. No, nagawa pa niya lahat yan. Biro mo, paano Yun pa nga kung yung sinuspend sinasabi ko niya? eh. Di Grabe. ba? Dictatorship by consent. Oo. Yung Di ginawa ba? niya eh. Tapos, during that time, nakakuha siya ng 93% approval rating. Imagine mo yung pagiging sobrang insidious na nabudol niya yung ganong karaming Pilipino. Even the elites, no? Kung nakita mo yung itong mga lintik na mga oligarchs na ito, nagpapalakpakan sa kanyang mga sexist jokes, no? Kung nakita mo itong mga to, pamumukha ko sa kanila yung mga Kastilaloy na kunyari ay mga modernizer, no, in their hands, no, with this psychopath, Hindi no. Ronald, buti Tapos nga mga nag-apologize pa sila, ha? Ronald, Di buti ba? nga ano Nung eh. tinanggalan sila ng nung tinanggal sila ng franchise doon sa isang malaki nilang sila pa nag-apologize. Mga gago. Yeah, Sorry, sorry. sorry, Sir Ronald. Di ba? Tapos No, di ba, nagpapanggap Sir ng mga Ronald? modernizers, nagpapanggap ng mga disente, di ba? They're just as rent-seeking, leak as any carpetbagger sa ating bansa. Sige lang, papunta na tayo sa X-Men discussion. Pero dito muna tayo, Sir Ronald. Wag mo nang yung mga ano. No, I mean, I remember, Sir Ronald, I don't know, I think we were together dun sa isang ambassador, di ba? May taga-ADB na sinasabi niya, ito na yung golden age, charot-charot tiger economy. Sabi, pinagsasabi mo, panahon pa ng Pinoy, 2012, we were already called tiger economy, ganun. Tapos pinasad ko talaga siya na parang, yung Yeah. style, essentially yung argument is, yeah, marami namamatay, ganun-ganun, but he's modernizing the country. Hearing that from a technocrat, from the ADB back Yes. in the day, hindi ko sasabihin yung pangalan yan, pero walang hiya yung tao yan. Meron isang Sinungaling siya. European ambassador na Oh, hindi pinupuri. natin sabihin anong Oh, bansa yun. I was shocked oh, by that. Like, what the may heck, isang sabi ko. European ambassador na pinupuri. Tapos Ay, alam ko yung sino yan. meron Alam ko kang sino yan. columnist na Australian, no, na akala mo ang Alam ko sino bait-bait, mga yan. no? Tapos puro puri kay Digong. Tapos ngayon, parang nakalimutan na yung kanya mga papuri. Ito rin, Alam. another pretender na siya ay modernizer. Pwede ko ba magiging yung pangalan? Itong I-text mo na lang. ito, PW. Lagay mo na lang Ang sa Pornhub. initials ay PW. No? Sa Pornhub. Mark, Mark, since ikaw mabait kang tao, hindi ka katulad namin na Matrix at muntik na Matrix. Oh. Aren't you shocked by how things are turning against the Dutertes? Let's be honest. Back in 2019 when we met each other, parang if I were talking to you, you would think Dutertes are there for 1,000 years. Diba? But now, my goodness, this is crazy. Bumabaliktad na lahat sa kanila, among other things. Yes, there's a Davao, Vismin vote, blah, blah, blah. Sure, but, diba? Turn of events, diba? Sa tingin mo ba, if they say he's the worst president ever, does it make sense considering the approval he used to have back in the day?
Oo tsaka kung gaano kabilis umikot yung karma, gaano ka hindi kasi ang nakakagulat kasi we weren't expecting any of this when Bongbong Marcos won. Yun ang ano yun ang pleasant surprise diyan sa buong pangyayari. Akala natin nung after Bongbong Marcos won na lahat ng mga kalokohan na nangyari nung Digong administration would be kept under the rug, would be kumbaga makakalimutan na. Hindi na may imbestigahan lahat ng mga ano, si Leila siguro hindi na makakalaya ng kulungan. We were all expecting that after Bongbong Marcos and Sara won. Diba? So, after nung first year, nung Hindi kami pinag-uusapan na kasama ni natin Ronald. dito, Matagal kaming skeptical sa Unity Alliance na yan. 2021 pa lang, we were talking about something. But I see what you're saying. That was the convention oh, wisdom. pero I thought Not they to will be mention, baka civil. Marcos Alam ko Jr. will be also a merong dictator. Oo. oh, I thought the Dutertes would play nice. Kumbaga, hayaan na lang muna. Basta for the sake na maproteksyonan sila. Pero hindi eh. Kumbaga, inano pa nila, they went all in trying to undermine itong si Bongbong Marcos. Kasalanan din nila. It's their own greed. It's Are you their shocked own by that? By their arrogance, hubris? Sobrang hubristic nila, di ba? yes, yes. Even I would think that they would be strategic about that na hintayin na lang nila 2028 wala na tayong magagawa. Ano na let's protect muna our bases. Kung ano ginagawa ni Bongo ngayon, I was expecting na ganun lang sila pero hindi eh. Pero the rate that they were trying to destabilize and tanggalin itong si Bongbong Marcos, palitan si Romualdez, nagulat din ako. And yun, kasalanan din lang. Siguro baka may factor din yung China dyan Yeah, sa of mga course, of course. bagay-bagay na yan. So, Sinulsul ngayon, sila, no? Sinulsul sila. Mark, sorry for cutting you there. I want to transition to the next episode. We can go back to this again kasi, di ba ang argument ko, Ronald, is one factor na nag-accelerate itong disintegration ng Unity Miss dahil wala naman opposition na iba eh. So, nagtinginan lang sila, tayo lang pala eh. Nagkainan na yung dalawa, di ba? Ano to eh, Godzilla versus King Kong nangyari. Dahil there's no opposition to threaten them. There's no shared threats. Well, yes and no. Pero pag-usapan natin Yes, yan so sa... let's pag-usapan natin next episode. Balikan just natin. wala. Santuldok lang. Yes and no, Yes, yes. sagot ko dyan. Yes and no. Okay, that's a cliffhanger for the next episode. Thank you very much. All right, guys. Eto na. Another prediction that came true, no? Aside from a prediction about, the unit team falling apart, a prediction about, correct prediction about, the Senator De Lima getting scot-free. We did this years earlier. And a number of other things. Of course, a prediction that Duterte would be a disaster. We were saying this back in the day, but now lumalabas na talaga na totoo lahat ng 739. But the other prediction we did, which was right, was Nograles says will go for G, right? Ronald, were you surprised by the way by which Carlo Nograles suddenly resigned, and then the next thing you know, the next day, tumakbo siya all the way for mayor. While Migs, the sister, is going to take on Polong naman. Do you think that also may have made Duterte rethink yung mga antics na naman niya na mag-iiba na naman siya ng position, baka Senate or something? Kasi no Duterte is running for Senate. Wala, talagang itlog sila, di ba? From 3, ngayon itlog na. So Mark, this is where we were more correct. I think you were more sold on Baste. I was a bit more skeptical on Baste. So I think this time nakita natin limits ng Dutertes. But Ronald, are Dutertes weak enough for Nograles to make this move? Because Nograles are not stupid. They're very smart people, right? At least academically very smart. I mean, Pisay yan si Carlo, di ba? So I don't think he will make that move if he's not smelling vulnerability, if not blood. Well, we never believed naman sa sinabi ni Sara na 3 Duterte ang tatakbo sa Senado. Wala, hindi naman tayo naniwala. No, more like yabang. Yung yabang niya, yabang. Posible isa. Posible isa. At for a while, nilalaro nila si Baste. No? Dahil nga, iniisip na nila na kung si Baste ay tatakbong mayor ng Davao, may tulog siya. Dahil absentee mayor siya this past 3 years eh. No? Maraming criticism sa kanya yung mga Davaoenos as mayor. No? Kaya push upstairs siya eh. No? At in a way, medyo may ginagawa siyang mga statements na parang preparation doon. Ang problema, hindi siya nag-rate eh. Hindi siya nag-rate sa mga surveys for the Senate. No? Kaya, anong ginawa sa kanya? Di ba nakakahiya, mayor ka, bigla kang ginawang vice mayor? Di ba? Mas hindi nakakahiya kung ikaw ay nag-Senate. Ang problema, Demote ka, tapos yung tatay mo, anak, tumabi ka muna, nagkalat ka eh. Parang diba? Ang problema ay hindi siya nagre-rate sa Senate. Kaya, imbis na push upstairs,
push downstairs siya, vice mayor. Kung ako sa kanya, may hiya ako, no? Ibig sabihin, talagang you failed as a mayor at hindi ka nag-scale up as a senator or at least as a senatorial candidate. Si Digong has to save their bailiwick, no? Kaya ako inaasahan ko na magkukuan siya, magdadabaw siya. He has to save the bailiwick, no? At kung hindi siya ang tumakbo, delikado na maagaw o makuha ng Nograles yung mayor. Lalo na kung si Baste ang tatakbo. Si Pulong, never yan kinonsider for mayor. Never. Not once. No? Sara or Baste. Dahil si Pulong kasi may notoriety sa Davao. No? Marami ang skeletons in the closet sa Davao. Kaya hindi siya kinonsider. Ang kinonsider si Sara at to some extent si Baste na naging mayor. Problema kay Baste, kwan lang jologs katulad namin ni Richard No, hindi naman yan talaga Pero may tattoo siya may tattoo. hindi naman talaga yung manager di ba? Hindi naman talaga yung manager. Kaya yun ang naging problema. Pero mahihirapan si Carlo na labanan si Digong, no? Tingin ko almost sure panalo si Digong sa mayor. Pero kahit matalo Nograles, medyo uulan yung grasya sa kanila. Bubuhusan niya ng Malacanang, no? How about yung kay Migs tsaka Lahat kay ng kalaban ng Pulong? Duterte Ayun, may bubuhusan chance yun. Yung kay Mix, paano party list si Mix Di ba? Ngayon, magdi-district siya labang kay Pulong. Yun, may chance rin yun. No, yun, may chance yun. No? Dahil distrito naman talaga ng kanyan ng Nograles before So may chance yun, Okay. no? Distrito pala nila. May chance Oh. yun no? May chance yun. Ang medyo malabo, si Carlo. No? Nakita mo Pero naman itatanong ko, Sir Ronald, how much of their resources will pour in dito sa Davao to retain itong kanilang city? well, Malaki ba o marami di masyado? Well, malaki naman yung resources nila, malaki naman yung naipon nila no? Pero ibig sabihin kahit with not kasing kahit kalahati lang ng resources ng Nograles na gagamitin, mananalo pa rin si Digong, no? I'm almost sure of that, Okay, no? Ronald, okay, that's a problem. Mahirap talunin si Digong sa Davao. Okay, ganito na lang. If we were to advise Carlo, let's say for the sake of argument, ano yung roadmap niya? Ano yung pwede niyang gawin to be competitive? Now, maybe not win, but at least keep it close. Lahat itong mga lumalabas na, ibato na niya. Yun nga Ang problema, hindi siya ganun. Kita mo naman yung mga interviews niya so far, so lame. Di ba? So lame yung kanyang mga Bakit siya pala ang pinili? Bakit hindi si Migs? Si Mix babastusin ni Digong Babae. Babae. Yeah. No? Babastusin yan, no? Lalapastanganin yan, no? At siguro ayaw din nila mangyari yung kay Mix, their sister, no? At least si Carlo, lalaki, at saka alter ego ni Digong before. Ibig sabihin, kung kakatayin ni Digong yung kanyang alter ego, no? May na-point Medyo na dati babaan kami ng konti sa kanya. cabinet secretary. Cabinet secretary niya yan. Head dyan ng COVID pandemic, no? Head dyan ng, tapos spokesperson, alter ego mo. Tapos lalapastanganin mo ng ganyan, no? So, may ganun, baka hindi totally durugin. Kung si Mix yan, babastusin yan. Imagine mo yung mga sexist jokes. At hindi yun makakakuha ng sympathy. Dahil nga, gano'n naman talaga si Digong sa Davao It's their, yun nga may home court advantage talaga siya. So what you're Yeah. saying, Ronald, is this could be a split in terms of Migs getting District 1, but Digong winning the mayoral race. So if the Nograles, Hindi pa rin sigurado yung kay Mix dahil syempre babatakin ni Digong in case, si Pulong, no? Babatakin niya, no? Dahil it's just a small 5 Dutertes are running, kahit yung mga anak ni Pulong. Yeah. Wala na, ano na to Tawagin mo si ganito, tawagin mo si emergency. Ilan pa ba yung above 18 natin? Si Kitty ba? Pwede na ba si Kitty? Pwede na. Buti hindi nga ginamit si Kitty. Pero kahit anong mangyari, babaha ang pera dyan. Kaya medyo busog ang Nograles. Pagpalagay mo na matalo sila, no? Meron silang matanda na si Digong, di ba? I think this will be Windfall. malaking kitty. At Digong is 80, not in the best of health. Kung mawala si Digong, no? Na sana ay hindi naman. Okay ba? Naman, Sir Ronald, hindi naman tayo masamang tao. Sana hindi naman mangyari, no? Pero kung mawala si Digong, ay durugan Duterte sa Davao.
Yung bang Durog vice sila. mayor ni Nograles, parang councilor ngayon eh. Yun kaya may chance kaya kay Bastion? Oh, I have no idea kung sino yun Hindi ko eh. kilala eh. Hindi ko kilala. Okay. Hindi ko kilala. Kasi important din nga yun, like you said, 80 years old si Digong. Mm. Anytime, hindi mo ano, kahit manalo siya, baka he won't be able to finish ano, di ba? So, importante din yung vice mayor ano, Pwedeng vice gawin mayor kasi race. ng mga Nograles, no? Medyo bawasan yung margin na ni Digong, no? For future battles. At ilabas na nila, baka may makumbisi sila mga tiga-Dabawenyo na, Exactly. sobrang grabe yung mga krimen nitong ating mayor. Exactly. Sobrang dami yung pinatay, ninakaw, winasak ng mga institusyon, pro-China, no? Ganun, ganun na siya. Ang problema, hindi ko nakikita kay Carlo, no? Hindi ko nakikita yung ganong klaseng Medyo soft-spoken basta. masyado. Yeah, he has to Oo. up it. Masyadong In-interview ko gigi-bagi. siya sa story ko eh. Binibigyan na namin siya ng kwan eh. Ng peg eh. Wala eh. Hindi siya. Pinisil nyo na. Oh, Kukunin na lang niya. Hindi wala pa. eh. Nahina eh. Oo. Let's go to yung isa na hindi naman masyadong mahina, medyo maboka. At ito na, Mark. We'll put you on the Oh. spot. Pero bago yun, pwede may isingit lang ako isa. Nakita mo na, Ronald. Local race din. Okay, sige, go. Go, Mark. Bago O, na. yung kay Vico. Oo. Uy, Mark, talagang Oh, let's go to ginawa mo your sa akin. later. Sige, Pero, sige, hindi, sige. Biko tayo, Biko. oo, kasi natutuwa lang ako. Natutuwa lang ako this week. Kasi Vico Soto is fighting back. Kung Di Hmm. ano, ba? inatak-atak din siya ng mga dilawan. Nakita ko na parang No, I mean sa kalaban niya sa Pasig, yung mga Diskaya. He is fighting back na kumbaga ni-reveal niya lahat na ito number one, napakalaking kontraktor, ito bilyonaryo. He is exposing lahat ng mga dirty tactics sa kanya. Yung sa Miro, 'di ba? Yung si Saint Joint Timothy, Saint venture. Gerard, Joint Saint venture yan. ano, Hmm. Joint oh, venture ng Miro, yung si Diskaya. oh yun, 'di Kaya ba? nga tinanong ko yung kay Kwan kay Chairman Garcia 3 days ago eh. Ano Paano sagot yan? niya? Sabi ko, paano yan? Sabi ko, yung si Diskaya, Kwan yan. Tapos ngayon, kandidato, no? Hindi ba tatamaan yung kanyo, yung kontrata nyo with Mir? Sabi niya, dati naman, no? Wala na siya, wala na yung joint venture na yon. Yun lang ang kanyang sagot. Wala na. Pero kinuha ko siya tinanong ko siya. Ka-joint venture ng Miro, ito si Diskaya. Tapos ngayon, tatakbong mayor. Anong ibig sabihin yan? Ginanong ko si chairman. Sabi niya, dati. Ngayon, hindi na. So, ganun yung soft legal escape. Yun, so kasi napaka-dirty yung tactics na ginagamit laban kay Vico over the last few months. Kasi Vico, pa isa-isa, medyo tahimik lang, medyo pa... Pero ngayon talagang palaban. And of course, meron siyang napakalaking following, nagagamit niya sa kanyang bully pulpit. So, pwede niyang tirahin pabalik eh. Pwede niyang i-expose lahat ng yun yung gusto yung ko mga kay ano ngayon, kaso, yung yung mga feistiness utang. palaban. Oh. Buti Oo, na so rin yun. natutuwa lang din ako to see that side of Vico Soto Buti na, na rin yun. No? na Buti na rin yun. kailangan may Dahil kung, ganun ka din eh. kung mahina ang kalaban niya, baka hindi siya ganyan ka-passionate, no? Oo eh. Katulad nung Kasi una sa niya local laban race sa talagang Eusebio. napaka-dirty ng laban. Kailangan kahit na malinis na politiko ka, kailangan meron ka ding gaspang pagdating na sa mabibigat na laban. So, yan, sa social media, sa ano. Kasi yung kabilang side naman, grabe gumamit ng pera talaga. Talagang, um, Mas hindi grabe ko ngayon, alam. no? Itong election, no, Mark? At saka dahil sa City Hall projects, kung ano-ano nang inaano sa kanya, di ba? Hindi, yun lang yung ginagamit na pantira sa kanya. Pero kahit naman ano gawin niya, hahanapan siya ng pantira. I think may nagawa ata si Vico, hindi natuwa itong pamilya na to, kaya naisipan nila tumakbo. Sobrang dami nilang pera, naisipan gamitin natin, ano natin. Ayun, and si Vico is fighting back, and exciting tuloy yung ano, naging exciting. Of course, I believe yung people of Pasig could see through all of this. Nakita nila kung anong klaseng leadership si Vico. Ang problema, yung kabilang side, parang gusto is yung dating gawi. Yung dating kung ano yung before, i-ano lahat ng mga changes na nagawa ni Vico against corruption, against yung mga sa bidding, so hopefully that is one fight that I will be joining then. I will visit regularly sa Pasig din. Tutulong din ako in whatever way I can. So, Mark, Kasi speaking of, ah, alam mo na saan tayo pupunta. Speaking let's of go. fights that you will join, ayan na, umalis na si Kunin ko Mark na. as we Kunin ko na speak. siya. Mark, nasaan ka na?
Sir Ronald, ayan. Oh, ito. Ayun, no? Ayan na, ayan na. Aksyon Demokratiko in Davos. Anong sinasabi ni Isko na ano daw, ano na siya kay ate? Nagdrama-drama si Isko May iyak na naman siya. Ang issue naman Nag-kiss kay daw siya and said goodbye. No, nag-kiss siya and said goodbye. kinento niya yung pag-uusap nila. Yung pag-uusap, before pa namin alam yun nung as it was happening. So alam na namin yung huli pag-uusap nila na no ate tutuloy talaga ako eh. O sabi ni ate hindi I will run for elections. O wala silang napagkasunduan o nagkamay sila o nag-akap na lang sila o nag-part ways na. Hindi na sila nag-usap after nun. And ang binabato kasi kay Isko is yung sa utang na loob daw. Yun yung inaano nila. Tapos yung sa utang sa Maynila. Tapos, tsaka yung biglang nangiiwan. So yun yung Yung sinabi binabato niya, nila kay sorry, Isko. Ronald, the quote is, ate, pwede po ako bumalik. Parang ganon yung ano daw. Yung pwede po ako bumalik. Parang, can you allow me to come back to the city and take over again? Aba, ayun na magsalita si Mark. Ronald, ikaw na lang magsabi. Mukhang Ako ba? Akala ko si Ronald. ang bait niyong pareho. Sige lang. Ako mabait. Ang bait ka ngayon eh. Naman sa I'm X-Men sick. benefits eh. I'm sick. Baka mabinat na ako nito. X-Men with benefits. Last pag-usapan naman natin na some surveys show that Isco is doing very well. Although si Versosa, kamusta naman si Versosa? Sabi niya siya yung magiging Mark Gamboa of the race. Siya yung magiging disruptor. Diba? Ikaw, yung gagawin mo sa Senate, yun ang gagawin niya daw niya sa Manila. What's Versosa up to? Hindi bilyonaryo si Mark eh. Paano siya magiging Mark Gamboa? Oo nga. Disruptor. Hindi pa tayo bilyonaryo eh. Pero si Ronald, bilyonaryo na. May show na siya. Hindi, pero yung kay Sam Versosa, in fairness kay Sam Versosa, ang galing sa social media. Doon naman ako believe. Talagang yung mga tanong ng tanong sa akin yung mga ibang tao, si Sam. Pero may epekto ba? Iba kasi yung nangyayari sa ground. May epekto ba yung kanyang social media? May epekto ba? Ano yan? May epekto ba? Yung kanyang sa ground wala. Yung galing sa social media, no? Sa awareness siguro, oo. Yung mga dating hindi siguro siya kilala, kasi hindi siya kilala sa labas ng distrito niya eh. So baka medyo nakikilala na siya. Pero in terms of convincing people to trust him and to vote for him, kasi pag sa ganyan tawag dito, kumbaga mahahabang relationships with nung mga councilor, nila Isko, nila si Hani Lacuna, mga 30-year, we're talking about 30-year relationships doon sa mga barabarangay na yan eh. And for him na biglang papasok, medyo magastos. Okay? So, ang inaano ko lang, baka syempre yung iba iniisip, baka mapeperahan lang siya, baka mapapagastos lang siya. Sa ngayon, sa side ni Yorme, sa mga nakausap ko, talagang hindi inintindi. Kasi hindi pa nila narinig sa barangay eh. Kapag narinig nila sa barangay na, dumadami Sam Versosa dito, dumadami doon pa lang I think medyo bibigyan ng pansin. Iba yung sa social media eh. Ang Senate kasi is basically air war. Basically retail votes. Siguro mga 80% yan, no? 20% machinery. Pero pagdating sa local kasi, it's baliktad eh. It's 60-70% machinery. So, yung impact ng air war, media at saka social media, ay hindi kasing laki, halimbawa sa national. Halimbawa sa Senate. No? Yun yung kaibahan. No? Kaya tinatanong si ko Lito na Lapid, di ba, yung natalo sa local election pero effortless sa Senate, di ba? That just tells you. Ay na, iba. Kunyari, yung sinasabi nga ni Mark na long-term relationship yan eh. Sa mga ward leaders, sa mga village chief, sa mga SK, sa mga barangay, etc. Ano yan eh? Binyag, kasal, alaga patay. yan eh. Alaga yan eh. Kasal, binyag, libing yan eh. No? etc. Tupad, no? Ayuda, no? etc. So, hindi ganun kadali yung social media, at least for now, sa local. Mas meron siyang possibility sa national. Unless mga counselor, mga ganun, baka pwede pa yung social media, no? Siguro kung wala si Isko, kung if this was a fight lang between Hani and Sam, baka kasi the people yung mga ayaw ko kay Hani would look for an alternative eh. So baka may chance pa siya kung yun lang yung laban. Kaso yun nga si Isko talaga sa Manila is iba yung hatak talaga. Medyo hegemonic force talaga siya, no? And for good reason, understandable reason. I mean, I think it's universal almost na
for everything you can say about Isko and his presidential run or whatever, he did pretty well in Manila. I am hearing it from people na even critical sa kanya on his, the whole drama. Itong Okta survey, Mark, 78 si Isko eh. Ilan si Hani? At ilan I si think 14, mga nasa ganun 15 to parati. 17. Si Oo. Sam nasa 15 3 eh. 3 si Pero Sam. this was Malayo. before lahat ng mga ingay ni Sam. Yeah. So 3 lang si Sam before dun sa mga ingay lahat. So hindi ko lang alam kung naka-apekto yung mga ingay at kung sino yung kinaingay niya. I doubt kasi kung yung 14 nila kuna mababawasan pa dramatically eh. Dahil mga alaga rin niya yan eh. Di ba? Yes. Mga alaga rin niya yan eh. No? And they would be, kumbaga, they would be using yung budget for next year. Yeah. Siyempre, may factor yan eh. You're an incumbent mayor eh. You cannot... You're an incumbent mayor eh. Advantage mo yun eh. Hindi ka naman magti-3. No? Kaya baka mahirapan na si Sam na kumuha doon kay Hani. No? Mahirapan na siya. Kaya baka yan na yung magiging resulta ng eleksyon.